Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kaniyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. Ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupaing alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po ng mayayaman na naririto ngayon, don't feel offended. Ano po, bigyan natin ng paglilinaw ang Ebanghelyo sa araw na ito. Dahil ang Ebanghelyo po ngayon ay galing sa isang pag-uusap ni Jesus at mayamang binata. Kaya ngayong sa Ebanghelyo, parang kinuha ni Jesus ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag sa kaniyang mga alagad kung papaano ba sumunod sa kaniya. Ano ba yung bunga ng pag-uusap ni Jesus at ng binatang mayaman? Dahil ang binatang mayaman ay lumapit sa kaniya at nagtanong. Ang tanong ng binatang mayaman, ano po ang gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus, sundin mo ang mga batas. Nagtanong uli yung mayamang binata, alin-alin po? Ibig sabihin, alam nung binatang mayaman ang batas ni Moses. Kaya nagtanong siya na alin-alin po, dahil lahat ng iyon ay 613 lahat ng batas. Kaya nagtanong itong
binatang mayaman kung alin sa mga batas ang dapat niyang sundin. Kaya in-specified ni Jesus na ito ang iyong susundin. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyong ama at ina at lahat pa ng mga batas na madaling maunawaan ng tao. Ano ang sagot ng binatang mayaman? Ginagawa ko na po iyan, sabi ng binatang mayaman. Ano ang sabi ni Jesus? One thing is lacking. May isa pang kulang sa iyo. Ano ang sabi ni Jesus? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Alam niyo yung binatang mayaman, umalis ng nakasimangot. Bakit po? Dahil siya ay napakayaman. Kaya ito ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman. Upang maunawaan ng mga alagad itong salita ni Jesus, siya ay gumamit ng halimbawa. Napakadali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Bakit po ginamit ni Jesus yung butas ng karayom o eye of the needle? Dahil sa totoo po, sa Jerusalem ay mayroong isang pintuang malaki. Sa araw, ito po ay bukas. Ang lahat ng kamelyo, ang lahat ng kalakal, ang lahat ng mga tao ay napakadaling dumaan doon sa pintuang iyon pag-araw. Paggabi na po, isinasara yon at nagbubukas lamang ng maliit na pinto na kasya lang yung tao. Siguro dahil sa security. Ang kamelyo, hindi pwedeng pumasok doon. Kailangan ng kamelyong tanggalin ang lahat ng kalakal na nakakabit sa kaniyang katawan at upang siya'y makapasok, kailangan niyang paluhod na papasok doon sa pintuan. Ito ang unang paghahalimbawa ni Jesus sa eye of the needle. Meron din pong ikalawang interpretation. Ang ikalawa ay ang salitang kamelyo o kamelon. Ang kamelon ay ang ginagamit na parang lubid upang maitali ang bangka doon sa may pangpang. Siguro ginamit din ito ni Jesus dahil ang kanya mga kausap ay mga mangingisda. Ang mga alagad ay mangingisda. Upang hindi makaalis yung bangka sa pamamagitan ng rope na itinali doon sa anchor para hindi kahit ang lumakas ang alon, hindi matatanggal o hindi aagusin yung bangka ng mga mangingisda. Ito man ay kamelyo na papasok dun sa maliit na butas o kamelyo o kamelon na ginamit bilang lubid na pangtali, isa lang ang ibig sabihin nito. Ano po yon? Attachment. Ang lahat ng taong naka-attach sa mga bagay na nakaka-secure sa kanya ay kailanman ay palaging bumabalik upang tingnan kung ito nga ay secure. Dahil kung susunod ka kay Jesus sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, iiwanan mo ang iyong pamilya, ama at ina, mga anak, mga lupain. Ano ang ibig sabihin sa atin ngayon ng Ebanghelyo?
Hindi masamang maging mayaman. In fact, ito ay biyaya mula sa Diyos. Pero kung ang kayamanan ang pumipigil sa atin upang sumunod kay Kristo, ito na ang nagiging sanhi ng ating pagkalayo sa Kanya. Any attachment sa mga bagay na makamundo ay naglalayo sa atin kay Kristo. Kaya kailangan po nating tingnan palagi ang golden mean. Yung bang sakto lang, yung nasa gitna ka lang. Hindi pwedeng sobra sa pagmamahal sa kayamanan o naman kulang dahil ikaw naman ay tamad. Binibigyan lang tayo ng kaisipan ni Jesus ng tama at angkop na pagtitiwala sa Kanya. Attachment po sa isang bagay na katulad ng kamelyo na papasok sa pintuan, kailangang tanggalin ang lahat ng nakakabit sa Kanya at lumuhod upang makapasok. Ganon din tayo sa Diyos. Hindi natin mauunawaan ang biyaya at grasya ng Diyos kapag tayo pa rin ay naka-attach sa mga bagay na ating daladala. Kailangan nating lumuhod sa harapan niya upang makapasok tayo sa diwa ng pag-ibig at pagmamahal. Dahil kailanman, hindi natin pwedeng ipakita sa Diyos na tayo ay secure sa ating mga posisyon sa buhay, na tayo ay secure sa ating mga educational qualifications. Hindi natin pwedeng ipamukha sa Diyos na tayo ay secure sa ating mga bahay at kayamanan, sapagkat lahat ng iyon sa isang iglap pwedeng mawala, pero ang pagmamahal natin at pagsunod sa Diyos ang mananatiling nandiyan dahil tayo'y nakaluhod sa Kaniyang harapan. Pagpapakumbaba sa gitna ng ating tagumpay, pagyakap sa Diyos sa gitna ng sinasabi ng mundong kailangan ikaw ay tanyag. Sa harapan ng Diyos, ang lahat ay pantay-pantay at binibiyayaan ayon sa sukat ng Kaniyang pag-ibig at awa. Katulad ng mga alagad na sumunod sa Kaniya, ano naman po ang para sa amin? Ito ang sabi ni Pedro. Kasi sumunod sila eh. Tama nga naman. Kung sumunod kami sa iyo, ano naman ang para sa amin? Ano ang sagot ni Jesus? Eto, wala na kaming kayamanan. Iniwanan namin yung mga bangka. Ano naman ang para sa amin? Pangako ni Jesus na ang sumunod sa Kaniya ay magkakaroon din ng lugar sa Kaniyang kaharian. Ano man ang ating estado sa buhay, tayo man ay mayaman, pinakamayaman, mas mayaman, hindi ito batayan upang tayo'y makapasok sa Kaniyang kaharian. Bilang sumusunod kay Poong Jesus Nazareno, ating tingnan, ating damhin, ating yakapin ang tunay na pagsunod sa Kaniya na may kababaang loob at pagtingin na ang Diyos ang ating kayamanan at ang ating lakas sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.